Ngayon po, ang mensahe natin ay sa Hebrews chapter 11 verse 6. Yan po ang mensahe natin yan. Okay? Sabi dito ho, the most essential thing that pleases God. Ito yung pag-aaralan natin ngayon. Sabi ko sa inyo nung Sunday, pag-aaralan natin yung pinaka-ultimate, pinaka-crucial na bagay na inaantay at nais ng Diyos na maranasan sa atin mismo. Okay ho? Hebrews chapter 11 verse 6, ito ho mensahe ng Panginoon. Ayan ho. Faith, the most essential thing that please God. Yan ho ang pinaka-hinahanap na ingredients ng Diyos. Pinaka-hinahanap na sangkap ng Diyos sa mga mananampalataya niya sa simbahang ito. Ang tanong, meron ka ba nito? Parang wala na sumagot. Alam niyo ibig sabihin ng pananampalataya? Babasahin natin mamaya, pag-aaralan natin mamaya. Ang totoo, gagawin natin ngayong araw na ito, puro tayo basa. Ang dami natin babasahin sa mga tao na nampalataya sa Diyos at pinakita kung ano talaga yung ibig sabihin ng pananampalataya. Okay, tingnan natin. Sabi dito, faith is the most essential thing that pleases God. Sabi dito, sa pag-aaral natin ito, dalawa ho ang ating tatalakayin. This message explains how important faith is in God. Okay? So, habang aaralin natin ito, makikita natin gaano ba kahalaga sa Diyos ang pananampalatayang meron ka at ako. Hindi natin pag-uusapan yung importante ng faith sa atin. Ngayon, ang pag-uusapan natin, yung kahalagahan ng pananampalataya mo sa Diyos. Alam niyo ba ang pananampalataya mo ay mahalaga sa Diyos? Naalala niyo yung sinabi kanina ni Pastora Sheila? Nabanggit niya si Esther, nabanggit niya si Moses, nabanggit niya si David, sino ba? Nabanggit niya si Abraham. Lahat yan dadaanan natin ngayon. Dahil sila yung mga tao ho na may sangkap ang kanilang buhay, may sangkap ang kanilang sarili ng pananampalataya sa Diyos. At dahil sa pananampalataya, nalugod sa kanila ang Diyos. Alam niyo ang mukha ng Diyos pag nalulugod, hindi lang nakangiti, kundi something na talagang ang Diyos nabibless din. Kahit nasa Kanya ng lahat, pero yung bagay na meron ka, na yung offer mo sa Kanya, yun yung pananampalataya, nakakasatisfy ito sa Diyos. Mga kapatid. Pangalawa, this message will show that anything that what we do for God without faith is nothing. Pangalawa natin mapag-aaralan, na gawin mo man ang lahat ng bagay, pero walang sangkap ng pananampalataya, baliwala. Pastor, grabe. Nagsisimba ka naman lagi, linggo-linggo. Nagbabasa ka naman ng Bible araw-araw. Nagpipray ka naman sa Diyos araw-araw. Pero parang walang nangyayari, something kulang. Pwede ba natin sabihin dyan ng amen? Amen. Alam niyo bang pagkulang ang gagawin mo sa Diyos? Wala. Lahat. Nagpipray ka pero wala kang faith, wala yun. Pumupunta ka sa church, linggo-linggo, pero wala kang pananampalataya, then wala rin. Kaya nga, sisikapin natin sa araw na ito na yung gagawin natin, lalagyan natin ng sangkap ng pananampalataya para magkaroon siya ng bunga. Take note, mayroong reward ang Diyos sa mga tao mong hinahanap siya, at binibigyan siya ng pananampalataya. Okay, tuloy na natin. Sabi dito ho, itong message. Hebrews chapter 11 verse 6, sabi dito, and without faith, it is impossible to please God. Kaya kung nagkaroon tayo ng conclusion na napaka-essential, napaka-crucial ng pananampalataya sa Diyos. Kasi bakit daw? Sabi dito, and without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Ayan. Imagine niyo yung naka-highlights na yan. Pag tinanggal niyo yan, anong kasunod na passage? Anong kasunod na word? Imposible. Kahit anong gawin mo, pag tinanggal mo ang pananampalataya, imposible mong matouch ang puso ng Diyos. Pag tinanggal mo ang pananampalataya sa buhay mo, kahit maglulumuhod ka, kahit mag-umiyak ka, kapatid, imposibleng matouch mo ang puso ng Diyos, imposibleng malugod sa iyo ang Diyos, dahil ang nakakalugod lang sa Diyos ay yung pananampalatayang meron ka. Yan po ba? Naalala niyo yung babae na dinudugo? Ilang taon na? 12 years na siya dinudugo. Ang daming may sakit at that time, pero yung babae dinudugo nandito, nakikipagsiksikan siya. Ang tanong, anong klaseng katawan meron siya? Hukot. Pag sinabing hukot, hindi niya na maaninag yung ulo ni Jesus Christ. Kasi pag sinabing hukot, yung ulo halos magpanagpo na sa tuhod. Kaya nga, sabi niya, ang pananampalataya niya, Lord, matouch ko lang yung laylayan ng damit mo. Bakit laylayan? Bakit hindi kamay? Kasi yun na lang halos ang nakikita niya. Pero grabe yung pananampalataya ng babae. Nung malapit na sa kay Jesus Christ, nakipagbuno siya. Isipin mo, grabe yung faith ng babae. Ang daming crowd. Napakaraming tao kasi si Jesus Christ at that time, napaka-popular.
Talagang hindi siya, pero pinilit niya, naabot niya yung laylayan ng cloak ni Jesus Christ, ng damit ni Jesus Christ. Pag-touch niya ho, automatic ho, nagkaroon ng kagalingan. Bakit po? Dahil sa pananampalataya. Alam niyo bang na-recognize siya ni Jesus Christ? Sabi ni Jesus Christ, teka, may dumampi sa damit ko. Sabi ng mga disipulo, parang napikon yung mga disipulo ng Jesus Christ. Lord, ang daming tao eh. Siyempre, may kumahawak sa damit mo. Pero sabi ni Jesus Christ, may lumabas na kapangyarihan mula sa akin. Kapatid, pag mayroon kang pananampalataya, matatanggap mo yung kapangyarihan mula sa Panginoon. Kapangyarihan ng kagalingan, kapangyarihan ng paglaya, kapangyarihan ng paglago. Kapag natouch mo, yung kapag natouch mo yung puso ng Panginoon. So napakahalaga ng pinag-aaralan natin sabi dito, without faith, it is impossible to please God. So kung ngayon pumunta ka dito, alam niyo po ba example ng faith? Bakit ka umupo sa upuan mo ngayong araw na to? Sa upuan na yan. Kasi may pananampalataya ka, may paniniwala ka na hindi ka ibabagsak ng upuan na yan. Tama? Araw-araw may faith tayong pinapractice. Bakit ka pumupunta at sumasakay sa sasakyan? May tiwala ka sa driver. Una, sa driver. Pangalawa, naniniwala ka sa sasakyan na hindi Pero mga kapatid, itong faith na pag-aaralan natin, malalim to kasi Diyos ang pag-uusapan natin dito. Kapatid, kailangan natin itong masapul. Kailangan natin magkaroon tayo nito para malugod ang Diyos natin. Amen mo ba? Okay. Okay, balikan ko lang. Sabi dito magandog at sumunod man tayo ng sumunod sa Diyos at gawin man natin ng gawin ang mga bagay para sa Kanya, ngunit wala naman tayong pananampalataya, ito ay wala ring bisa o halaga sa harapan niya. Wala. Kapatid, huwag natin sayangin yung bawat araw, oras na ginugugol natin, quote-in-quote, sabi natin, Lord, nagugugol ako sa iyo ng panahon ng pananalangin, nagugugol ako sa iyo ng panahon ng pagbabasa ng Biblia, nagugugol ako sa iyo ng panahon ng paglilingkod. Pero kapatid, kung walang pananampalataya, wala din palang bisa. Kaya dagdagan natin. Lagyan natin ng pananampalataya ang lahat ng gagawin po natin nang magkaroon siya ng bisa, nang magkaroon siya ng halaga. Pwede po ba yun? Amen. Magugulat ka, may something na bunga. May something na bunga mangyayari. Okay? Okay, Hebrews chapter 11 verse 6, balikan ko lang to. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Pasok na agad tayo sa unang example natin. Hindi daw maaaring kalugdan. Isipin mo, dito sa ating example, pareho sila ng ginawa, pero bakit hindi nalugod ang Diyos sa isa? Okay, punta tayo sa pinaka-unang record ng Genesis. Okay. Genesis chapter 4 verse 3, si Cain at saka si Abel. Yan. Sila yung mga unang tao na isinilang. Si Adan at si Eva, hindi nila naranasan ipanganak. Napaka-amazing ang ginawa ng Diyos sa kanila. Si Adan galing sa alabok. Tama, sa alabok, hinulma ng Diyos. Si Eva galing kay Adan. Galing sa saan? Tadyang. Okay? Ang ganda ng word sa Tagalog, tadyang. Sa English, ribs. Bakit, galing sa buto. Sa tadyang na lang. Maganda pa, O si Cain at saka si Abel. Ano ang atin dito matututunan? Okay? Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Si Cain ay farmer. Tama? According sa binabasa natin, si Cain ay magsasaka. Okay, sino ang pangalawa? Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga pangalan ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Magkaiba ang trabaho ng magkapatid. Yung panganay, magsasaka. Yung kapatid yung pangalawa ay pastol. May something na agad na pinuportray o may something na pinuforeshadow yung dalawang tao na to. Okay? Sabi dito sa 5, ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Ikaw kaya, may magulang ka, ito ang magulang, halimbawa, dito ang Diyos natin, larawan siya ng magulang. Parehong ang anak niya ay parehong naghandog sa kanya. Pareho naman ang ginawa, pareho naman nag-offer ng pinaka-the best. Pareho naman nag-offer ng pinakamagandang ani. Kasi, ani yung binigay ni Cain, yung pinaka-the best din na ani ni Abel ang binigay niya. It means yung pinaka-the best na tupa. Parehong magandang ginawa. Pero sabi dito, hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Alam niyo bang ang galit, nagkukos siya ng matinding banta sa buhay? At malalaman natin, tuloy ko lang. Kaya sinabi ni Yahweh, anong pinagagalit mo Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Ang sarap nitong senaryo na to, nag-uusap ang Diyos at yung tao.
Pero possible o boses lang ng Diyos na naririnig nila at that time kasi hindi na pwede mong makalapit ang tao sa Diyos at that time kasi ang tao ay makasalanan na. Mamamatay ang tao pag nakita nila ng harapan ng Diyos at that time. Pero dito, nagsasalita pa rin ng Diyos, naririnig ng tao, pero yung tao ho, kahit Diyos na nagsasalita, nagagalit pa rin. Okay? Kaya huwag kayong magtaka. Kahit nandiyan ang mga magulang, ang mga anak, nag-aaway pa rin sa harapan nila. Eto nga ho, Diyos na, hindi natatakot. Okay? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang labahin ka, nais nito magpagharian ka, kaya kailangan mong paglabanan mo ito. So pag binasa nyo yan, ang pinaka-unahong case ng murder ay sa kasunod niyan. Dahil sa galit ko, nakapatay si Cain. At ang pinatay niya, yung kanyang nakainggitan. Nagkaroon siya ng inggit sa kanyang kapatid. Okay. Take note. Pag-aralan natin yung dalawang naka-highlights na yan. So sabi dito, nasiyahan kay Abel. Ang Diyos ay nasiyahan kay Abel, hindi niya kinalugdan Nasiyahan kay Abel ang Diyos at hindi niya kinalugdan si Cain. Sino dito may mali? Ang Diyos po ba dito may mali? Dahil parang hindi patas yung kanyang turing. Parang hindi patas ang kanyang trato dito kasi pareho naman naghandog. Pero mga kapatid, labas ang Diyos lagi sa isang bagay na yan. Dahil bago magsimula lahat ng bagay, mayroon tinatawag tayong rules and regulation. May batas ang Diyos. At ang batas, hindi sakop ang Diyos. Tama? Hindi sakop ang Diyos ng batas dahil siya ang pinakamataas sa batas. Okay ba yun? Okay. So sabi dito ng Panginoon, kailangan magpaglabanan mo ito. Mga kapatid, kung ngayon sa oras na ito, mayroon kang galit din sa puso mo, pag hindi mo yan napaglabanan, magkukos siya ng pwede kang pumatay ng tao. Kaya ang payo ng Panginoon kay Cain, paglabanan mo yung galit na mayroon ka. Kasi hindi pwedeng nakita ng Diyos yung galit ni Cain. Hindi sabihin natin, nagpakita si Cain ng galit sa mukha, pero alam ng Diyos yung puso ni Cain. At papatay talaga si Cain. Alam niyo mo, ang kasunod na passage niyan, sabi ni Cain kay Abel, Abel, punta tayo sa parang ang kanya, banding tayo, magkapatid tayo eh. Pero ang totoo, may plano na sa masama kay Abel, papatay niya. Ang tuloy na, pinatay niya si Abel. Pero tingnan natin dito ang mensahe ng Panginoon. Okay? So pag binasa niyo yung Genesis, parang walang conclusion na sinabi doon ng reason kung bakit hindi kinalugdan ng Diyos si Cain. Pero sa Hebreo chapter 11 verse 4, ito na, nandito ang sagot. Okay? Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa inihandog ni Cain. Kaya pala siya lang ang sinabihan doon, pinakamainam ang inihain ni Abel. Ibig sabihin, mainam lang ang inihain ni Cain. So, take note sa word pinaka. Pag Diyos ang paghahandugan mo, hindi lang dapat maganda. Hindi lang dapat, dapat yung pinaka ang ihahandog natin sa Diyos natin. Kaya sabi ko sa inyo, kung maganda ka ngayon at gwapo ka ngayong Sunday na to, yan kasi yung pinaka mo. Pastor, kasi ang haharapin ko ngayong araw na to, Diyos. Kaya ito na yung pinaka. Okay? Kaya nga nagpapabango tayo, naliligo tayo. Okay? Si Abel ay kinalalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog kahit patay na, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Balikan ko lang, maghandog at sumunod man tayo na sumunod sa Diyos, gawin man natin ang gawin ng mga bagay para sa Kanya, ngunit wala tayong pananampalataya, ito'y wala rin bisa, kagaya ng ginawa ni Cain. Ginawa niya rin yung best niya, in-offer niya rin yung the best na ani niya. Pero wala akong bisa, wala akong nangyari, hindi nalubod ang Diyos, bagkus yung nagalit pa ang Diyos sa Kanya. Mamaya ho, magbibigay tayo. Alam niyo ba, pagbibigay sa simbahan, hindi ho nakabase sa laki. Nakabase ito sa pananampalataya mo. Amen ba tayo dyan? Alam niyo po ba, pagbibigay ng ikapo ay pananampalataya? It means, naniniwala ka ang ikapo ay hindi sa iyo, kundi sa Diyos. Pastor, bakit kailangan mag-tithe sa simbahan? Alam niyo, kahit hindi ituro sa simbahan ang pagka-tithe, pero nabasa mo sa Biblia na ang tithe ay sa Diyos, maniwala ka sa Diyos yan, hindi mo yan pakikialaman, kasi sa Diyos yan. Nakakatakot kung may pera ka sa bahay mo na pera ng Diyos. Kasi baka kunin niya lahat. Lord, bakit kinuha mo naman lahat? Kinuha mo na ngayon sa'yo, kinuha mo pa sa akin. Ay, ayaw mo ibigay sa akin. Hindi ko kayo tinatakot Gawa-gawa ko lang yan. Okay, tuloy natin. Kaya ako napakalaga ng faith. Faith, the most essential thing to please God. Okay, nakakaramdam na ba kayo ngayon? Na Lord, dadagdagan ko na pag nag-pray ako, kaya nga sabi ko sa inyo yung gesture na ginawa ng kaklase ko, ang paniwala niya, pag nag-pray siya, kasama niya si Lord. Ang ginawa niya, naglagay siya ng bangko.
Kasi talaga grabe yung gesture lang ang tawag natin doon. Nag-pray siya, sabi niya, Lord, para maramdaman ko na nandito ka, naglagay siya ng isang bangko. Kaharap niya si Lord. So pag nag-pray nga naman siya, ang linaw ng kanyang vision, katabi niya si Lord, kaharap niya si Lord. So ngayon, pag kaharap mo si Lord, ano ang reverence na gagawin mo? It's either luluhod ka, alam niyo ba ang pinaka-the best pa rin na pag-pray ay luhod? Yan pa rin ang pinaka-the best na way ng pananalangin, yung lumuhod tayo sa harapan ng Diyos. Although hindi naman nire-require na laging lumuhod, pero yung pa rin ang pinaka-the best na gesture, ang pagluhod sa Panginoon. It means pag-amin mo na siya mataas, ikaw mababa. Amen o ba? Amen. Ganun lagi ho paghaharap tayo sa Diyos natin. Okay. What way pleases God? Dalawa lang naman ang pag-aaralan natin. According sa Hebrews chapter 11 verse 6, dalawa lang ho ang uri ng pananampalataya na nakalulugod sa Diyos. Una, faith that believes that God exists. Ang unang pananampalataya na nakalulugod sa Diyos ay maniwala kang may Diyos. Amen ba? Sino ang nandito na naniniwala may Diyos? Amen. Kaya ka nga nandito ngayon. Alam mo bang kaya ka nagsimba ay hindi dahil sa simbahan, hindi dahil sa pastor, kaya ka nagsimba dahil alam mo makakarinig ka ngayon ng salita ng Diyos. Ang tawag dyan, pananampalataya. Amen. Alam niyo bang ang mga tao may pananampalataya, pag magpipray yan mamayang gabi, bakit siya magpipray? Dahil alam niya may Diyos na makikinig sa kanya. Amen. Faith ang tawag doon. Amen. Bakit ka pa pray na pray kung di ka naman naniniwala sa Diyos? Alam niyo, mga atheist, hindi naniniwalang may Diyos, pero pag malapit na sila mamatay, pag may sakit sila na hindi na talaga magagaling-galing, ano ang tawag nila? Lord, tulong. Pero hindi naniniwala sa Diyos. Ginamit lang yung word na Lord, tulong, pero wala namang connection sa Diyos kasi walang pananampalataya. Laging may ingredients na faith ang hinahanap ng Diyos. Amen ba tayo dyan? Amen. Ang sarap sa pakiramdam kung yung sa simbahan natin, lahat tayo dito nagbe-pray, pero yung prayer natin may sangkap ng pananampalataya. Alam niyo bang hindi basta-basta ang mangyayari? Yung imposible, magiging posible. Kasi bakit to? May faith. Okay? Tuloy natin. Pangalawa, faith that believes that God rewards those who earnestly seek Him. Okay. Yung pangalawa doon na nalulugod ang Diyos ay pananampalataya na naniniwala na nagbibigay ho ng reward ang Diyos sa mga talagang yung earnestly, ibig sabihin no, malalim. Ibig sabihin talagang matyaga na naghahanap sa Kanya. Buong tiyagang hinahanap siya. Siyempre may paniniwala ka sa Diyos, ngayon naniniwala kang ang Diyos ay buhay, naniniwala kang may Diyos, ang kasunod mong gagawin mga kapatid, hahanapin mo yung Diyos na yun na buhay. Paano natin hinahanap ang Diyos? Sa pamagitan ng Biblia. Nakita niyo na ba sa Biblia na buhay ang Diyos? Ang pananampalataya ay hindi lang basta paniniwala, ito ay may malalim na kahulugan at ugnayan sa ating pinaniniwalaan. Ito na yung pumapasok tayo dito. Kaya ka nandito ngayon dahil malalim yung iyong pagkikipag-ugnayan, malalim ang iyong kahulugan sa Diyos na pinaniniwalaan mo. Isipin mo, kaya ni Daniel sabihin sa hari, na itapon niyo po ako sa kulungan ng mga leon, pero ipagtatanggol ako, sasamahan ako ng Diyos ko, ililigtas ako ng Diyos ko. Bakit ganun ka-confident si Daniel? Kasi alam niyo buhay ang Diyos niya. Amen. Sa buhay natin, kung nandun ka sa peligro, nandun ka sa point na parang finish line na, parang wala na ang lusot. Kapatid, kung alam mong buhay ang Diyos mo, kagaya ni Shadrach, Meshach at Abednego, kahit nasa gitna ka ng ugon, hindi ka maaano. Grabe yung ginawa ng Diyos sa mga buhay ng mga tao ito. So dito sa word na ito, isasama niyo yung isip, isasama niyo yung puso, at syempre yung isip at puso, dito yan mapapatunayan sa gawa. Alam niyo ba, pwede natin ikaila yung mga iniisip natin, pwede natin ikaila sa puso natin yung iniisip natin, kaya lang yung isip at puso natin magmamanifest sa kinikilos natin. Tama po ba? Sabi mo, kaya ko, naniniwala akong tutulungan ako ng Diyos, pero yung mukha mo, yung kilos mo, para ka nang walang balikat, nakaganon, laylay. Paano nangyari yung pananampalataya mo na ganon? Amen o? Grabe ang ginagawa sa pananampalataya, mga kapatid. Amen. Ano ang nangyayari sa buhay mo ngayon? May inaantay ka bang big event sa buhay mo? Then sangkapan mo ng faith, kasi yun lang ang makakaabot sa Diyos. Kahit hindi pala ho valid yung hagulol. Hindi pala valid yung sobrang ang ingay sa simbahan. Iyak ka ng iyak, pero walang faith. Wala palang yung kay Lord. Ang nakaka-touch kay Lord, yung taimtim na panalangin na mayroong pananampalataya. Kagaya ng pananampalataya ni Ana. Sabi ni Ana, ando si Ana sa templo, ang bibig niya kumikibot-kibot lang. Walang tinig na naririnig. Kumikibot-kibot lang, sabi niya. Ganun lang siya.
Alam niyo, sabi nung high priest, Ana, halika nga, naunawaan ko yung ng pakiramdam mo. Naunawaan kita. Pero bakit aga-aga pa lasing ka na? Sabi ng priest, yung high priest, naunawaan kita, pero ba't ka naglasing naman? Sabi ni Hana, hindi po. Ako po yung nagpipray. Kapot naman sa ulo yun. Sorry, sabi niya. Ano pinagpipray mo? Magkaroon ko ng anak. Kasi mabag na bag ako sa sarili ko. Yung dalawa kaming asawa ng asawa ko, tama yung asawa niya una, may anak ko, ako po lagi inaapi. Kasi nung wala kang anak, wala kang mamanayin, api ka. Sabi nung high priest, mangyari nawa yung panalangin mo. Pagbalik niya nung karaang taon, nangyari, hindi ho sa talakas ng prayer, kundi sa tindi ng pananampalataya. Amen o ba? Amen. Daanin natin ngayon sa pananampalataya. Pananampalataya pala ho. Faith matters to God. Yan ang ating mensahe, Okay, kaya lang, dagdagan natin. Kasi according sa binabasa natin, itong James chapter 2 verse 17, pero hindi siya naka-context pero daanan lang natin paalala. Sa James chapter 2 verse 17, so also faith by itself, if it does not have work, sabi dito, is dead. Ngayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. So, pag-ano ba, magkukontradict po ba ito sa mensahe? Hindi ho. Kasi sabi dito sa footnote 2 ng ESV, true faith will produce works. Ang tunay na pananampalataya, mayroong paggawa. Okay? Sa tingin nyo, tama po ba ang Biblia? Ang pananampalataya ay may kaakibat na paggawa. Okay, tuloy natin. Ito na mga example natin. Sabi ko sa inyo, sa abot na makakaya ko, kukunin natin ito ng mga 15 minutes. Ang haba ho nito. Okay, wala naman nababagot sa inyo. No? Wala nag-iisip dito ng ulam mamaya, ano kakainin mamaya. Ito muna kainin natin. Okay, kainin natin ito na sabay-sabay. Okay, number 1. Sabi dito, Hebrew chapter 11 verse 1 to 7, ang pananampalataya sa Diyos. Lagyan natin sa ilalim ng ganito. Sabi dito ho, sa NIV, faith in action, heroes of faith. Yan ho ay yung mga bayani ho ng pananampalataya. Okay. Ito ho ang kahulugan ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos sa mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. At sana, ganun din tayo. Noong unang panahon sa Old Testament, masaya, nalugod ang Diyos, pero sana ho sa panahon natin, malugod pa rin ang Diyos. Alam niyo po bang mas the best ang panahon natin ngayon? Dahil nung panahon nila, naririnig pa nila ang tinig ng Diyos, pero maraming suwail sa kanila. Okay? Dahil sa pananampalataya, naunawaan natin ang sanlibutan ay nilalang sa pamagitan ng salita ng Diyos. Sa pamagitan ng salita ng Diyos, ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. Sinabi lang ng Diyos na magkaroon. Then nagkaroon niya. Ganun kagaling ang Diyos. Sabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag. Sabi ng Panginoon, hinati niya ang liwanag sa dilim. Magkaroon ng umaga, magkaroon ng gabi. Sinabi ng Panginoon, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop, lahat yan ay sinabi lang ng Diyos. Kaya nagsimula ang lahat, hindi sa itlog. May conclusion na ba kayo? Ano na nauna? Manok o itlog? Manok. Kasi kung nauna ang itlog, walang lilimlim sa itlog. Okay? Binuo na ng Diyos yung mga magagamit na, nagpapunction na. Okay? Ganun din ang tao. Hindi ginawa ng Diyos si Adan bilang baby. Galing ng Diyos, no? Sabi siguro ng Panginoon, sige, gagawin kitang baby, ako pa magpapalaki sa iyo. Diba? Malaki na siya. Kaya niya ng alagaan ng sarili niya. Kaya niya ng kumain mag-isa. Okay? Dahil sa pananampalataya sa Diyos, ayan, nabanggit na natin ito kanina, si Abel. Okay? Nagpasa na natin. Si Abel ay nananampalataya, kaya nag-offer siya kay Lord ng the best. Dahil sa pananampalataya, eto na. Yung sinasabi ko sa inyo, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Pwede ba tayo diyang magdais na kagaya ng kay Enoch? Hindi siya nakaranas ng kamatayan. Kinuha siya ng Diyos. Sabi ko, Lord, nakakamanga naman to. Sa Bible, dalawang tao ang hindi nakaranas ng kamatayan. Si Enoch at saka sino? Si Elijah. Si Elias. Okay o? Kinuha siya ng whirlwind. Grabe yung kay Enoch, bigla lang nalawala. Pero yung kay Elias, grabe makikita mo talaga mo. Kinukuha ng ipo-ipo. Wow. Pastor, baka kwento-kwento lang yan. Nangyari ho talaga eh. May account po na sinasabi nangyari talaga. Okay? Si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan, hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Si Enoch. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Grabe. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya may Diyos.
Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Sabi ng Diyos kay Noah, Noah, gumawa ka ng barko. Gumawa ka ng arka. Alam niyo, hindi nagtanong si Noah, ano ang arka? Hindi niya alam, syempre yun. Sa totoo lang, paano mo malalaman ng isang bagay na hindi nag-i-exist? Alam niyo, hindi nga alam ni Noah yung ulan. Alam niyo, sa totoo lang, si Noah, hindi niya alam ang ulan. Mga unang tao, hindi nila alam ang ulan. Kasi sa mundo, hindi umuulan. Ang kauna-unahang paraan para may pandilig, mga spring. Ang dami ni Lord bukal na blines sa tao. Pero hindi nila alam yung ulan. Pero sabi ng Diyos, magpapaulan siya ng 40 days and 40 days. Naniwala si Noah. Ganong katindi si Noah manampalataya sa Diyos. Hindi pa niya nakikita yung ulan, hindi niya pa nakikita, lalo na yung baha, pero gumawa siya ng barko. Okay? Sabi niya dito, tuloy natin. Dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Yan yung pinag-aralan natin noong nakaraan. Sabi ng Panginoon, mula sa sa Haran, sabi ng Panginoon, Abraham, lisanin mo ang bayan ng Haran at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. May nabasa ka ba na sinabi ni Abraham, ano yun? Ano yung promised land? Ano yung Kanaan? Hindi siya nagtanong dahil tiwala sa Diyos niya. Mga kapatid, pag nire-redirect ka ng Diyos, wag mo na i-question ng Diyos, sunod ka lang. Sumunod ka lang. Lalo kung ang Diyos ang nag-aayos ng iyong daraanan. Sumunod ka lang. Dahil hindi kailanman pinahamak ng Diyos yung mga sumunod sa Kanya. Amen ba tayo dyan? Sumunod lang si Abraham. Dahil sa kanyang pananampalataya, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupaing ipinangako sa kanya. Mga tolda ang naging tirahan niya, gayon din sina Isaac at Jacob. Okay, tuloy natin. Sapagkat umasa si Abraham, yung word na umasa, nagtiwala sa English translation niya, nanampalataya, ng isang lungsod na may matatag na pundasyon at ang Diyos mismo ang magpaplano at nagplano at nagtayo. Bukod sa alam ni Abraham na ilalagay siya ng Diyos sa promised land, may iniisip pa si Abraham na beyond, mas higit pa sa plano ng Diyos. Dahil alam ng Diyos may langit, alam ni Abraham na may langit na prepare ang Diyos para sa kanila. Doon yung city ay hindi na makukonquer ng kahit na sino. Okay? Dahil din sa pananampalataya, si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama. Kahit na siya'y matanda na, at kahit si Sarah ay hindi na maaaring magkaanak pa. Nanalig siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya't sa isang taong may tuturin ng halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging sindami ng bituin at naging sindami ng buhangin. Grabe. Napulpil kay Abraham yung pangako ng Diyos sa kanya. Sabi ni Abraham, Lord, wala pa akong pamamanahan ng aking ari-arian. Wala akong pamamanahan ng aking yaman. Alipin ko ang magmamana. Nirebuke siya ng Diyos. Sabi ng Panginoon, hindi alipin mo ang magmamana, kundi anak mo. Tara sa labas, tingnan mo yung bituin, tingnan mo yung dalampasigan, ganyan karami. Alam niyo naniwala din si Abraham. Kaya sa pinakamarami mong salaysay dito, kay Abraham ang pinakamarami. Nang subukin ng Diyos si Abraham sa pananampalataya, di na nagudyok sa kanya na ialay si Isaac bilang handog sa Diyos. So nabasa na rin natin yon. Okay. Nagmula na kay Isaac, nagmumula ang magiging lahi niya. Hindi siya nag-alinlangan. Okay, pinaalis ng Diyos si Abraham sa Haran, pumunta siya sa Kanaan. Pagdating niya sa Kanaan, nagkaroon siya ng anak. Nauna si Ismael, yan yung leader ngayon, yan yung pinakaninuno ng mga Muslim. Pangalawa si Isaac, yan ang pinakapinuno ng mga Hudyo. Yan ang ninuno ng mga Hudyo. Ngayon sabi ng Panginoon, i-offer mo si Isaac. In-offer niya si Isaac by faith. Sa pananampalataya, inihandog niya sa Diyos dahil naniwala si Abraham, Lord, pag pinatay ko si Isaac, bubuhayin mo siya muli. Okay? Naniwala siya ng Diyos na bumubuhay ng patay. Kaya't sa patalingagang pangungusap, na ibalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Alam niyo, nung time na yon, yung hakbang pala ni Abraham, pag-alis niya ng bahay, papunta siya sa bundok ng Diyos, talagang panatag na si Abraham at sinasabi niya sa sarili niya, pag-alis pala niya dun sa bahay, patay na si Isaac. Hindi na siya buhay. Kaya nung inihahandog na siya ni Abraham sa Diyos, panatag na siya kasi pag alis pa rin niya doon sa bahay, panatag na siya. Itinuring niya ng patay si Isaac at the time, pero ang sabi niya, Lord, dito sa bundok na to, bubuhayin mo yung anak ko. And true enough, binuhay ng Diyos yung anak niya. Okay, nagkaroon ng palitan. Okay?
Tuloy natin, malapit na ho. Dahil sa pananampalataya, iginawan ni Isaac kina Jacob at Isaw ang pagpapala niya para sa hinaharap. Dahil sa pananampalataya, iginawan ni Jacob ang pagpapala sa dalawang anak niya, ni Jose. Ayan na. So kung paano ginawa ni Abraham, yung pinagpala niya ang kanyang anak, si Isaac ho, nagkaroon siya ng dalawang anak, pinagpala niya ang problema, nandaya si Jacob. Nakita natin na nandaya siya, pero yun po pala ang prophecy. Na si Jacob bilang bunso, siya ho talaga ang pagpapalain ng Diyos, hindi si Esau bilang panganay. Una, binenta ni Esau ang kanyang birthright. Sabi ni Esau, pakainin mo lang ako niyang butong pula, ibibigay ko sa iyo ang aking pagiging panganay. Gutom na gutom si Esau at that time. Pinagpalit niya yung kanyang birthright para makakain. Hindi niya alam yung birthright niya, napakaraming pagpapala. Kaya lang, dahil binenta niya, sabi ni Jacob, ngayon ako na ang panganay. Yung para sa iyo, akin na. Hindi niya alam na ang mana para lang sa panganay. Okay? Dahil sa pananampalataya, sinabi ni Jose, nang siya'y malapit na mamatay ang tungkol sa pag-alis ng mga Israelita sa Ehipto at pinagbilin sa kanila na dalhin ang kanyang mga buto sa kanilang pag-alis. Pero inapisay na ni Jose na aalis ang mga Israelita sa Ehipto. Ang tagal pa bago dumating ni Moses. Sabi ni Jose, pag dumating na ang time na palayain kayo sa Ehipto, dalhin niyo yung buto ko at ilibing niyo doon sa libingan na nararapat para sa akin. Okay ho, makikita ko ito sa Israel. Dahil sa pananampalataya, ang mga magulang ni Moses ay hindi natakot na sumuway sa utos ng hari na makita nila maganda ang sanggol. Itinago nila ito sa loob ng 3 buwan. Paano mo itatago ang baby? Na lagi may nagro-ronda, napapatayin ng lahat ng baby. Paano mo itatago ang baby? Ang kulog na nakakabanga yung ginawa mo. Hindi ng mga nanay ha. Nakakabanga ang ginawa ng Diyos kung paano niya preserve si Moses na mabuhay. Kasi pinatay lahat ng mga bata, si Moses lang ang natira. Hindi mo ba naiyak ang baby? Sino dito mga magulang na isang araw hanggang 3 buwan hindi umiyak yung baby? Walang ganun. Sabi ko, Lord, nakakabanga ang ginawa ng Diyos. Hindi mo lang narinig yung boses ng baby para patayin. Then sabi dito, itinago nila ito sa loob ng 3 buwan. Dahil sa pananampalataya, tumanggi si Moses nang siya mayroon ng sapat na gulang na tawagin siyang anak ng prinsesa, anak ng hari. Grabe ho, pinag-aaralan natin, nakakaumay man pakinggan, pero puro pananampalataya. Dahil ang pananampalataya, may kalakip na gawa. Amen. Si Moses, naniwala siya, yes, siya ho ang susunod na parao. Isipin niyo siya ang masusunod na magiging parao. Kasi noong time na yon, napulot siya nung prinsesa sa ilog. Napulot siya, hindi siya basta napulot, talagang sinetap yun. Sinetap ng magulang niya na paano rin doon para mapatagpuan ng prinsesa. At doon talaga pumunta sa prinsesa. Wisdom. At ang nakakatuwa nito, ang plano nila, pag napulot ng prinsesa, dahil yan ay Hudyo, sabi nung andun yung ate, si Miriam yung ate ni Moses, sabi niya, nung nakita na ng prinsesa, ang ganda ng bata, praise God, yung baby, maganda. Gwapo, I mean. Ang cute. May baby bang pangit? Si Moses, hindi. Pagtingin ng prinsesa, nahaling na agad siya. Ganda-ganda. Ganda-ganda yung prinsesa sa kay Moses. Sabi niya, ampunin natin to. Sabi ni Miriam pagdating niya, gusto niyo po ba ng katulong na Hudyo para mag-alaga sa baby? Meron pa akong kilala. Sabi ng prinsesa, sige tawagin mo. Yung nanay niya kinuha. At talino. Siyempre may sweldo yun. Anak mo na may sweldo pa pa. Diba? Ang galing na niya. Ang galing niya set up. Pinaalon. May plano. Pero wag mo ipapanin yung anak mo. Kaya na ka ba? Papanin ko to doon sa may pangulong baka makita sa mga alam niyo pag pinaanin niya yan, lalagay yan sa DSWD. Pero si Moses, thank you Lord. Ang ganda ng pagkano. May sweldo yung nanay. Si Miriam, masarap ng pagkain kasi ate siya. Alam niyo, sa totoo lang mo, ganda ng setup. Lumaki si Moses, makinis ang katawan, matalino. Ang totoo, mali yung ni Moses sa Biblia na wala daw siyang alam. Ang totoo, dami niyang alam. Kasi si Moses, nag-aral siya sa Ehipto. Katumbas nung panahon daw sa Ehipto, Harvard. Yung pinaka-the best na mga school, pangalanan mo. Kasi ang Ehipto at that time, ang pinaka-naunahong sibilasyon, bago ho ang Israel. Pero si Moses ho, ang dami niyang tanggi sa Diyos. Sabi ng Diyos, huwag ka nang tumanggi. Alam ko yung background mo. Taga-Harvard. Itinuring niya higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Mesyas. Isipin niyo ho, ang iniisip na pala ni Moses at that time, napakalayo pa ni Jesus Christ, ang iniisip na agad ni Moses yung karating na Mesyas. Wow! Talaga ho. Ang ganda ng puso ni Moses. Okay?
Sabi dito, kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa inaharap. Pananampalataya din na nagudyo kay Moses na lisanin ng Ehipto nang hindi natakot sa galit ng hari. Okay. Dahil sa pananampalataya, itinatag niya ang Pasko at inutos sa mga Israelita na pahiran ng dugo ang pintuan ng kanilang mga bahay. Mga kapatid, paano pag dumating ang panahon? Inutos sa atin ng Panginoon Diyos. Noong panahon may parating na anghel na mamumuksa. Lahat ng daanan niyang bahay na walang dugo, patay ang panganay. Pero si Moses, nung inutos siya sa mga Israelita, walang Israelita kahit isa at tumanggi. Yun yung Passover. Pag sinabing Passover dumaan lang ang mamumuksa, ang napatay lang at that time, puro Ehipto. Lahat ng panganay na Ehipto namatay, walang nabawas kahit isang panganay sa Israel. Bakit po? Mayroong covenant. Papasok na naman tayo sa word na covenant. Pinaghira nila yung dugo. Yung dugo na yun, ilarawan na naman ni Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ sa lumang tipan, nandun na. Kailangan mo lang siyang pag-aralan. Okay? Asa na? Dahil sa pananampalataya, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula. Dagat na pula sinabi dito, Red Sea. Na parang lumalakad sa tuyong lupa. Samantalang nalunod naman ang mga Egyptyo ng mga itig tumawid. Dahil sa pananampalataya ng mga Israelita, gumuho ang pader ng Jericho matapos silang maglakad sa palibot nito ng 7 araw. Okay? Dahil sa pananampalataya, si Rahab ang babaeng nagbebenta ng aliw, kaya ng Diyos gamitin kahit prostitute. Pasensya sa word ito babae ko nagbebenta ng aliw, ginamit ng Diyos hindi dahil madumi siya, kundi dahil may pananampalataya siya. Sa Diyos basta may pananampalataya ka, kahit anong dumi ng buhay mo, gagamitin ka ng Diyos para sa kapurihan ng kanyang pangalan. Okay? Sapagkat malugod niyang pinatuloy ang mga espiyang Israelita, magpapatuloy pa ba ako, sabi ko ng author ng Hebreo. Kulang ang panahon para maistalaysay ko ang tungkol kina Gideon, kay Barak, kay Samson, Jephthah, David, Samuel at mga propeta. Alam nyo, pag inisa-isa ho natin yan, kulang ho ang oras. Kaya nga overtime na po ako, kulang ang oras. Kaya bilisan na natin. Okay, dahil sa pananampalataya, nagwagi sila laban sa mga kaharian. Faith lang ang ginamit. Si Gideon, ang kanyang tauhan ay 32,000. Sabi ng Diyos, bawasan mo yung 32,000 kasi ang kalaban mo ay 135,000. Tama ba yung calculation ng Diyos? Sabi ng Diyos kay Gideon, bawasan mo yung tauhan mong 32,000 dahil ang kalaban mo ay 135,000. Ang dami nung sayo. Sabi ni Gideon, ano yun? Anong klaseng math yun, Lord? Pag dinivide natin to, Lord, ilan to? 4 to. 1/4 ng buwan tauhan namin, tas marami pa sila, marami pa kami, bawasan mo. Kasi may mga duwag dyan. Ayan. Nakita ng Diyos, may duwag. Umalis yung duwag. Ilan naman umalis? Marami. Marami. Ano ang natira? 300. Yung mga yun, ang mga buwalo, malalaki ang pananampalataya sa Diyos. Then ano nangyari? Yung 135,000, tinalo ng 300, effortless. Anong ginawa nila? Tumurotot lang. Sabi ng mga kaaway, grabe ang dami ng kaaway. Turotot lang, sila nagpatayan. Sobrang dami ng kaaway, sila pala yung nagpatayan. Sabi ng 300, anong turotot lang eh. Ginawa ng Diyos isang bagay na kamanga-manga dahil may pananampalataya. Ano pa napakatindi na ginagawa. Palapakan natin ng Diyos. Okay, sa dulo na ko, magdaanan natin last na ito sa 39. At dahil sa kanilang pananampalataya, nag-iwan sila ng isang kasaysayan na hindi malilimutan kailanman. Ang lahat ng mga ito, bagamat may mabuting patutuo dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi tumanggap ng ipinangako. Although hindi nila natanggap ang pangako ng Diyos sa kanila, na natili ang faith nila. Sabi dito, faith that believes that God exists. Sabi dito, those who desire to draw near to God must have a deep-rooted belief that He is real. Yun ang sinasabi dito. Kung talaga mo naniniwala ka sa Diyos, na buhay ang Diyos, mayroon talagang Diyos, yan ho ang dahilan para mag-push siya ng matibay at malalim na na paniniwala mo sa Diyos. Yun nga po, magpipray ka mamaya. Bakit ka nagpipray? Kasi malalim ang paniniwala mo may Diyos na makikinig sa iyo. Okay? Sa dulo, sabi dito, without a genuine conviction that God exists, it is impossible to have an intimate relationship with God. Kung hindi ka naman talaga tunay ang pananampalataya mo sa Diyos, lalabas na hindi malinaw at totoo ang relasyon mo sa Kanya. Wala hong lalim. Kaya ang mag-asawa malalim ang relasyon, may intimate na relasyon sila. Tama? Ganun din sa Diyos. Gusto ng Panginoon yung malalim na relasyon sa Kanya, hindi basta-basta. Porque ba wala kang pinansyal, iwanan mo na si Lord?
Paano kung ganun sa mag-asawa? Sa Diyos, so, pag nakipagrelasyon ka sa Diyos, dapat ho, forever, walang hiwalayan. Amen ho ba? Okay, pangalawa, faith that believes that God rewards those who earnestly seek Him. The Lord's follower must believe that He rewards those who earnestly seek Him. This aspect of faith trusts in the character of God as a good, loving, generous, gracious, and merciful God. Father, so ngayon, dahil nag-pray ka sa Panginoon, ginagawa mo yung part mo bilang mananampalataya ng Diyos kasi naniniwala ka ang Diyos ay nagre-reward. Kapatid, wala kong, yung ginagawa mo sakripisyo pagpunta ng simbahan, yung ginagawa mo sakripisyo sa pagbibigay, kapatid, meron yan lahat reward. At yung binibigay mo, baka pag mamangha ka, pag binalik niya sa'yo ng Diyos, dahil mas iba ang Diyos magpala. Doble sa iniisip mo. Siya ho ay Diyos na maabagin, at siya ho ang Diyos na matindi magbigay. Dalawa na lang. Reminders. God exists and He rewards those who earnestly seek Him. Paalala po. Ang Diyos ay buhay, at siya ho ang nagpapala sa mga taong humahanap sa Kanya. Then ang challenge natin sa araw na to, believe that God exists and earnestly seek Him. Yun lang ho ang dalawang bagay na gagawin mo. Maniwala ka may Diyos, at dahil naniniwala ka sa may Diyos, hanapin mo siya ng buong sikap. Dahil ang sabi ng Biblia, masusumpungan mo siya. Amen. Kung hindi mo pa masyado kilala ang Diyos, kapatid, sa araw na ito, ichina-challenge ko sa iyo, hanapin mo talaga ang Diyos. Dahil hindi ka mabibigong hanapin ang Diyos dahil nag-i-exist siya. Amen. Hindi ka maghahanap ng hindi totoo. Pag Diyos ang hinanap mo, makikita mo siya, mararamdaman mo siya, masusumpungan mo siya, kasi totoo siya. Amen o? Palapakan natin ang Diyos sa kanya.